Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagsama-sama muli sa banal na misa sa unang Biyernes ng unang buwan ng bagong taon. Hinihingi natin ang panalangin, ang tulong ng kabanal-banalan na puso ni Jesus. Naway ang ating mga puso maging kamuka ng puso ng ating Panginoon para mapagpatuloy natin ang ating pagmamahal at paglilingkod sa mga taong malapit sa atin, para magawa natin ang ating mga obligasyon, para malampasan din natin ang mga iba't ibang problema at suliranin ng ating buhay. Magpatulong tayong palakasin pa ng Diyos ang ating puso, ang ating kalooban, pagkalooban din tayo ng malakas na pangangatawan. Para tayong lahat ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin muli natin ang pagpapatawad at awa ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanag mo ang aming kalooban, ang sinag ng iyong karikitan, upang matutuhan namin sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kalooban, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral ng narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan kayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag tayong magtaka kung kinapopuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinutulungan, paano niya masasabing umiibig siya sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig
sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayong bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok lahat sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Alleluia, 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 alleluia. Banal na araw, subikat, alinat, subambang, lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka naming Panginoong Esukristo. Noong panong yon, minabuti ni Jesus ang magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siyang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika, tignan mo." Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, "Masdan niyo ang isang tunay na Israelita, hindi siya magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano niyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba? Dahil sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Makakakita ka ng mga bagay na higit
kay Sarito. At sinabi niya sa lahat, tandaan niyo, makikita niyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong po, bakit po ba kayo nagdarasal? Why do you pray? Nagdarasal ba kayo para makatanggap? Alam ko po, marami sa inyo humihiling ng dasal. Yung mga iba, humihingi ng dasal. At yung marami sa inyo ang nagpapadasal. Iba-iba ang kahilingan. Nagpapadasal para gumaling ang kanilang pangangatawan. Nagdarasal para magbago na ang isip, ang loob ng kanilang mga asawa. Nagdarasal para maging malaya sa kanilang utang. Nagdarasal para din lumaya sa kanilang addiction, sa kanilang kasalanan. Gustong magbagong buhay, gustong iwan ang bisyo, pero hindi magawa-gawa. Nagdarasal ang iba para magbago din ang ugali ng kanilang mga anak. Nananalangin para maging successful, maging matagumpay ang kanilang negosyo, ang kanilang business. Wala pong problema pag tayo po ay nananalangin at humihingi sa Diyos. Pero mag-ingat po kayo. Kung kayo ay nagdarasal lang, pag kayo ay may hinihingi sa Diyos. There is no problem when we pray to ask God. But I think there is definitely a problem when you only pray for things in your life. Dahil tandaan niyo po, ang layunin ng pagdarasal ay hindi lang para makatanggap sa Diyos. Ang layunin ng pagdarasal ay para makasama natin ang Diyos, makaisa natin ang Diyos, makaugnay natin ang Diyos. The true purpose of prayer is to have a strong relationship with God. Prayer should unite us always to the life of God. Wag po nating gawin genie ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Wag mong gawing ATM machine ang Panginoon. Mag-ingat po tayo. Pag ganyan tayo nagdarasal. Kaya nga, di ba sabi nila, mas marami yung mga nagdarasal na humihingi kaysa do sa mga nagpapasalamat at nagpupuri. Meron pong isang larawan na ganyan Sa langit, makikita niyo po yung anghel, nakapila po yung mga tao doon sa anghel na kung saan nakalagay yung karatula, prayer request. Ang dami po na mga taong nakapila. Ang dami po mga taong humihiling. Pero doon sa kabila, isa pong anghel naghihintay sa mga tao. Ano yung karatula niya? Prayers answered. Iisang tao lang po yung nakapila. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos, maingat sa pagsagot sa ating mga dasal. God is careful in answering our prayers. Bakit po maingat sa pagsagot ang Diyos sa ating mga dasal? Kasi ayaw po ng Diyos na masira ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pagsagot niya sa ating mga kahilingan. At nag-iingat din po ang Diyos. Ayaw din niyang masira yung ating relasyon, yung ating ugnayan, kung ibibigay niya yung iyong hiling. Ano pong aking ibig sabihin? Halimbawa po, para mas maintindihan niyo. Meron po akong orange dito. Imagine this orange is your answered prayer. Imagine this orange is what you are praying for, asking God. Anong sinasabi mo? Lord, bigay mo naman yung orange na yan sa akin. Lord, sa akin na yung orange na yan. Panginoon, maawa ka naman. Kailangan ko yung orange na yan. Please! Kung hindi binigay ng Diyos sa iyo, yung orange, yung pinagdarasal mo, ano po madalas yung nararamdaman niyo? Di ba ang sakit? Di ba nalulungkot kayo? Di ba nadidepress kayo? We become bitter many times when God does not give us what we want. Tingnan niyo po yung mga ibang tao. Nung bago ang Pasko, may nanalo po ng loto. At bago po ang bagong taon, meron na naman pong nanalo ng loto. Kalahati pong bilyon
nagbabasa po ako doon sa comment section. Alam niyo po yung sinusulat ng mga tao. Puro bitterness, puro pagdududa, puro galit. Ano pong sabi nila? Wow, may nanalo. Ang galing naman ng PCSO. Sigurado ba yan na may nanalo? Niloloko lang tayo? Napakarami po. Mababasa nyo. Bitter comments. Mga galit na opinyon ng mga tao. Pero bakit ganun po yung kanilang tinatype, yung kanilang sinulat? Kasi hindi sila nanalo. Kasi hindi sila yung napili. Hindi po ba? Pero kung ikaw yung nanalo, kung ikaw yung nakatanggap ng pera, magta-type ka ba ng bitter comments? Di ba hindi? So tingnan natin ang ating sarili. Bakit bitter ka? Bakit masama ang iyong loob? Dahil ba hindi pa binibigay ng Diyos yung hinihingi mo? Dahil ba hindi pa sinagot ng Diyos ang iyong panalangin? Tingnan niyo po kung anong ginagawa ng hindi pagsagot ng Diyos sa iyong panalangin. Nakafocus ka masyado dun sa hinihingi mong dasal, grasya, biyaya sa Diyos. At nakalimutan mo na mag-focus sa Kanya. Kung binigay ng Diyos naman yung panalangin, kung nakuha mo na, siyempre, magpupuri ka, magpapasalamat ka, masaya ka. Pero ang tanong, kakausapin mo pa ba ulit ang Diyos? Magdadasal ka pa ba kaya ulit? O baka naman, makakalimutan mo na siya. Kasi nakuha mo na yung iyong panalangin. Tingnan niyo po kung ano naman ang epekto. Pag sinasagot ng Diyos ang ating dasal, we forget about God. And we use God only as a means to the end. Mga kapatid, yan po ang paalaala. God should be our end. Do not use God so that you can receive your own end. Wag po kayong mag-alala, mga kapatid. Dahil pag nasa atin ang Diyos, kompleto na tayo. Pag malapit ka sa Diyos, hindi ka kailangan mag-alala. Focus more on your relationship with God. At ano ang sabi niya? He will give you what you ask for, everything and so much more. Sundan po natin ang halimbawa nitong si Felipe. Niyayaya ang mga tao lumapit sa Diyos. Ano po ang sabi niya dito kay Nathaniel? Come and see. Inaanyayahan niya ang mga taong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Dahil sa Diyos lamang tayo magkakaroon ng umaapaw ng biyaya at grasya. So mga kapatid, tayo po ay hinahamon, inaanyayahan that we should praise God even if our prayers are not answered. God should still be our healer even if you're not healed immediately. Amen? God should still be your provider even if God haven't provided for you yet. And God should be your rock and your shield even if there is a problem in your life. May dahilan bakit hindi pa binibigay ng Diyos sa iyo ang iyong dasal at panalangin. Una, kasi ayaw ng Diyos na masira ang iyong pagkatao. Pero pangalawa, ayaw din ng Diyos na masira ang inyong ugnayan, ang relasyon natin sa Diyos. So my dear friends, if you want to receive graces, then we should acquire that attitude of Philip. Ano po ang sabi ni Felipe kay Nathaniel? Come and see. Have a deep relationship with Jesus. Because, my dear friends, you have to understand that our relationship with God will determine the graces and blessings that we receive. Gusto mo makatanggap ng biyaya sa Diyos? Wag lang yung tingin mo dun sa biyaya. Gusto mo makatanggap ng pagpupuno, ng pagpapala sa Diyos? Lumapit ka sa Diyos. Tingnan mo ang Diyos. Manatili ka sa Diyos. Let us focus more on our relationship with God and not on our desires. Focus more to have a strong relationship with God. Paano kapag kakalooban ng Diyos ng pagpapala? Hindi mo naman siya mahal. Ginagamit mo lang siya. Amen? The most important thing in our life is to have a relationship with God. At tandaan niyo po, hindi naman ibig sabihin pag tayo ay nagsisimba, may relasyon na tayo sa Panginoon. Napakarami sa atin malapit sa simbahan, pero hindi naman malapit sa Diyos. Paano mo alam na malapit ka sa Diyos?
pag ang puso mo kamuka ng puso ng Diyos. Amen? So, remember, my dear friends, napakaganda po nung unang pagbasa. Ang sabi po niya, pag meron kang pagmamahal, may buhay ka. Kaya nga po, tayo'y lumalapit sa Diyos dahil siyang pagmamahal. At sa pagmamahal natin sa Kanya, tayo'y pagkakalooban niya ng buhay. At ano bang hindi kayang ipagkaloob ng Diyos sa atin? Wala. Unahin natin, patatagin, palakasin ang ating relasyon sa Kanya. So remember that when God does not answer your prayers, do not become bitter. Wag sanang sasama ang loob mo kung hindi sasagutin ng Diyos ang dasal mo. And when God answers your prayers, remember, do not be complacent. Wag mo naman sanang kalimutan ng Diyos kung ipagkakalob na niya, kung sasagutin na niya ang iyong mga dasal. Sabi nga po, the best thing in having a relationship with God is that even if you do not have anything, you have everything because you are with God. Magdasal po tayo na alagaan muna natin, bigyan natin ng pansin at panahon ang ating relasyon, ugnayan sa Diyos. Magtiwala tayo that God will give you everything that you need. God will provide for you every day. God will heal you when you get sick. And God will strengthen you whenever problems arises. Amen. Narinig natin ang salita ng Diyos na pinahayag sa atin. Nakikita natin, nakikita niya ang ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay na matuwid at muli nating hilingin ang kanyang tulong. Ating dasal at dalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway, walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin ng iyong bayan. Huwag nawang bigyang pansin ang aming mga makasalanang gawi, kundi ipakita sa amin ang iyong habag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa mula
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahain mga alay, upang ang pag-ibig mong aming pinagdiriwang ay siya naman ngayon mapagsasaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala at pagkamatay. Ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere adonum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere adonum Dei. Lumuhod po tayo para sa panalangin sa puso ni Jesus. O kabanal-banalang puso ni Jesus, dahil sa aming sugatang bansa, nag-uudyok kaming tumugon sa mga nakapaghahandusay naming pangkasalukuyang pangangailangan at suliranin. Basag ang aming loob, nagpipira-piraso ang aming puso, at nawawalan ng pag-asa. Kailangan namin ang iyong puso, Panginoon, sa paghahanap namin na maging buo. Dahil sa aming labis na pananampalataya sa iyo at pagmamahal sa aming bansa, hangad namin makisangkot sa iyong mga gawaing pagpapanibago sa bawat isa, sa aming pamilya, sa aming samahan at lipunan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pagmamahal, humango kami ng lakas ng matibay na inspirasyon na makababago sa aming kalooban at sa anyo bilang individual at bilang bansa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga kahilingan sa puso ni Jesus. Pag-ibig ng puso ni Jesus, bigyan mo kami ng katapangan at pusong matiisin, karunungan ng puso ni Jesus, turuan mo kaming manalangin at kumilos ng may pag-asa at pagmamahal sa lahat ng oras. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Sakdalinis na puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Gamayan nawa tayo ni Jesus at pinagmumulan ng dakilang awa kasama ang kanyang ina, Birhen Maria, sa ating mga gawa na matatag na kapayapaan at ng lahi na may mabuting ugnayan at moral na pamumuhay. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, ang pinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin ng iyong binigay, kami pagindapatin maging hain sa iyong kailanman. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung sasagutin ng Diyos ang ating dasal, hindi lang dahil hiningi natin ito. Sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin dahil mahal niya tayo. Ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Kung tunay na mahal mo ang Diyos, ang mas mahalaga dapat sa iyo ay ang iyong ugnayan at relasyon sa Kanya at hindi sa pagsagot ng iyong mga panalangin. Kung sasagutin ng Diyos ang iyong dasal, yan ay bonus na lang. Dahil ang pinakamahalaga ay ang ating buhay at pagmamahal kasama ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at basbasan kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.